Okay, before anything else, safety check. Hello guys, kumusta? Andito tayo sa labas ng bahay. Naglilinis tayo ng baril. Baril ng kaibigan ko. Ako maglilinis. Ayan. Kasi makikita kami mamaya. Sa kanila kami celebrate ng Thanksgiving. Magdadala ako leche plan doon. And then, ito na rin yung opportunity para masagot ko yung ibang tanong about paglilinis ng baril. Inisip ko nga paano ko to ipe-present nang hindi tayo ma-demonetize ni YouTube. Ayaw kasi ni YouTube ng mga nagbabaklas eh. Hindi ko na lang ipapakita. So, ano gagamitin natin? Gun scrubber. Yan, doon sa nagtatanong sa anong ginagawa doon panlinis? Yan, gun scrubber. Rem oil. Okay. Doon sa nagtatanong, sir, pwede po ba ang WD-40 panlinis ng baril? Sabi ko na hindi. Hindi siya panlinis kasi. Ano siya? Lubricant siya eh. Lubricant. Okay, lubricant. Tapos, ay, sorry, hindi ko nadala. Pero, gumagamit ako nito kasi mas mura siya as compared dito sa mga cleaner. Kaya, siya yung gusto ko para pag gusto ko umagos na yung dumi. Tapos, kailangan natin ng lumang toothbrush. Dali lang ito nahulog. Dali lang. Lumang toothbrush. Toothbrush ko, veterano na to ng ilang linisan. So today, lilinisin natin yung Springfield Armory, yung Hellcat ng kaibigan ko. Nabili niya to as a package. Kasama na yung sama yung bag. Pinadala niya sa akin. Uy, may bala pa oh. Ito, hindi pa to nababawasan. Alam niyo, pumasok sa isip ko, hindi pwede sa Pilipinas yan. Ipapadala mo yung baril mo sa kaibigan mo. Hindi pwede yan. Dapat kung ano lang nakalagay sa LTAP, yun lang. Diba? Ano ba purpose nun? Para hindi magamit sa crime, pero hindi mo naman basta ibibigay ang baril mo, papadala baril mo sa kung sino-sino eh. So, kaya shinare ko na rin sa inyo to, no? Para ma-compare nyo lang, gun laws. Na kahit pinadala niya sa akin to, no harm, no foul, no crime was committed. And then, bore brush. So, ang bore brush is specific sa, sa caliber ng baril mo. So, syempre, mas malaki yung caliber, mas malaki yung bore brush mo, mas maliit yung caliber. Hindi one size fits all. Yun ang gusto ko sabihin dyan. And, cleaning rod, kailangan ko ba to? Ay, hindi ko nadala yung may nahulog ba ako? And, mat, cleaning mat. Siyempre, pansalo sa mga likido, tsaka dumi. Lyman, tagal na nito na kailangan ko na sigurong palitan. Cleaning mat. Kasi nandito lang to sa labas ng bahay, kaya madumi. And mag-gloves. Mas maganda akong nitrile gloves. Kasi ito, mga ganitong gloves na... Ay, sayang. Natutunaw to sa gas eh. And, meron ba akong pangsalo ng... Yun, meron. Kuha tayo ng gas. Ano ba pinalilinis mo, Jason? Pinalilinis ko po ay unleaded. Bakit? Kasi ang dami ng baril ko, mas makakamura ako pag unleaded. Pwede rin, actually ang ideal is kerosene. Kaso mas mahal pa rin ang kerosene kaysa sa gas eh. Tsaka palagi ako may gas kasi nagmumow ako ng lawn. Okay. Kuha tayong gas. Kuha tayo ng gas. Paano tayo? Ito. Kuha tayo ng gas dyan. Kaya mas maganda gawin to sa labas, sa labas ng bahay kasi yung fumes, yung usok. Kung hindi naman kayo pwedeng lumabas dahil makikita kayo ng kapitbahay na may baril or maliit lang yung bahay nyo or nasa apartment ka lang, buksan yung mga bintana. Buksan yung mga bintana, buksan yung electric fan. Okay, so sama ko kayo habang naglilinis tayo. Ayan, may gas na tayo.
Okay, main event. Ba to? Ito na, ang cute. Ano pa, magazine. Okay. Magazine. Dalawang magazine. Ano to? Loaded pa to. Hindi natin yan lilinisin. Loaded yan eh. Sabihin, may bala. Ngayon, hina. Nung inabot niya sa akin tong bag, sabi ko, siguraduhin mo, checkin muna natin. Siguraduhin muna natin na isa lang yung baril, ha? Baka mamaya, hanapin mo sa akin, 2 baril. O yan. Biro ko lang naman sa kanya. Pero mas maganda sigurado na isa lang yung pinadala niya sa akin. So, eto siya. Springfield Hellcat. Nag-email na ako kahapon sa Springfield, no? Sabi ko, yung ano nyo, gusto ko lang kayo inform na nagsushoot low left yung Hellcat nyo. Ay, nako. Wala ako talaga yung ano nito eh, yung design ng barrel nito eh. Tsaka yung rear sight. Tignan nyo yung rear sight nito. U-notch. Pauso kasi itong Springfield eh. Letter U. Nahiya pa, hindi pa ginaya yung Glock eh. O yung ano, traditional na 3-dot sight na lang sana. Ba't kailangan U? Kaya hindi mo tuloy malaman yung depth. No? Kaya pwede ka talagang tumama ng mababa rito. Or maganda siguro, i-blackout na lang yan. Itiman na lang. Nakakalito pa yan eh. Anyway, so dun sa katrabaho ng kaibigan ko na first time gun owner, bumili ng barel, Sigpit 365. Tinanong niya ako paano maglinis ng barel. Sabi ko, kasi hindi na alam paano baklasin yung barel niya. Anyway, yun ang ayaw ni YouTube, yung nagpapakita ng pagbabaklas. Sabi ko, sige, di kung ano, there are 2 ways paglinis ng barel. Either baklasin mo o hindi. Sabi niya, paano yun? Okay, so pagka hindi mo babaklasin, open mo lang yung slide. Yan. Open mo yung slide. Yan. Open mo lang yung slide. Tapos, sprayan mo lang ng ano. Yan. Ito, gun scrubber. Kaya nga tinawag na gun scrubber. Yan. I-scrub niya. Tapos, pati dito sa likod. Okay. Yan. Kita nyo, umaagos na. Tapos, natakpan ko pala. Sorry. Gumamit ka ng bore brush. O, yan. Empty yan, ha. Walang laman yan. So, pwede natin i-brush yan, ha. Kikita nyo. Ano yan. Tapos, ito, gagamitin ko na yung gas. Unleaded. Mula dito sa magwell, paakyat, mababrush mo na yung ano, yung feed ramp, no? O brush mo na yung feed ramp dyan, no? Tapos, huwag niyong kalimutan, brushin yun dito. Andito yung firing pin. Sayang, hindi ko mapakita yung ano, no? Yung gas. Dami ko pala nakuha. So, babrushin nyo lang yung gas. Yan lang. Sa akin. Linis tayo ng baril. Yun lang. O, tapos punasan mo na. Yan na. Nalinis ko na hindi binabaklas. Kita nyo yung dumi. Oh, by the way, ito paper towel to. Palagi ko sinasabi, pag ikaw umuwi ng Manila, ang una mong mamimiss, paper towel. Kasi dito sa Amerika, hindi ko magamit ng basahan, tapos lalaban, paper towel, tapos tatapon na lang. No? Alam ko, meron na rin paper towel sa Pilipinas, pero mahal. Mahal, kung meron man. Dito, sobrang mura lang, kaya walang problema. Anyway, so ganyan lang, pakita ko lang. So, yan yung paglinis ng hindi binabaklas. Malinis na yung baril mo, no? Kasi ang importante dito, yung feed ramp, yan ang pinaka-importante, tsaka yung barrel lang naman. Yun ang pinaka-importante. Okay, so linisin na natin siya, no? Paano talaga ako maglinis? Paano nga ba to? So, usually, pagka dalawa yung tab na nakita mong ganito, eto pang takedown to. So, sa Springfield may takedown lever. So, yung Sig P365 may takedown lever din. Yung Glock,
and Glock clones, may pipisilin ka dyan. Pero, yan. So, ito, takedown lang naman. Ay, teka, ang higpit. Ba't ang higpit? Dali. Hindi. Tama. Pataas pala. Yan. Naka-gloves kasi ako eh. Yan. Babaklasin na natin ha. Ayaw ipakita ni YouTube yan eh. Ayan. So, paano talaga ako maglinis ng baril? So, yun nga, no? Bigyan ko kayo ng dalawang options, ha? Either maglinis kayo ng hindi binabaklas or babaklasin nyo talaga. So, tanong nyo siguro, bakit ka naglilinis ng hindi binabaklas? Well, syempre, kasi minsan, wala kang time. Sprayan mo lang yan. No, sprayan mo yan. Minsan nga, store mo lang na umaagos pababa yan. Malilinis na yan eh, ng kusa. Lalo na pag gun scrubbers. No? Yan, so kita nyo, may dumi dito sa area na to. Yan, i-sprayan lang natin yan. Gun scrubber gamitin natin. Gun scrubber. So, brush lang. Ay, wag na gun scrubber kasi nabaklas ko na pala eh. Gas na gagamitin natin. Gas or gas. Matapang kasi ang gas. Lalo na, pati gas, no? Itong gloves ko nga, kakainin ito eh. Bubutasin ito yung ano ko, kaya nag-iingat ako. Yan, nakita nyo, umaagos yung dumi. Ay, mapakita ko ba yan? Kita nyo talaga, pagka pinaagos mo mamaya sa barrel, yung carbon, umaagos. Umaagos talaga. Basta ang importante lang naman sa paglilinis, yung mechanisms niya, yun ang ano. Pero yung itsura, yung labas, hindi. Ang importante yung mechanisms niya sa loob para hindi ka magkaroon ng problema, hindi ka mag-jam. O yung barrel niya, kanina binrush na natin to. Tirahin ulit natin. Brushin mo lang. Siyempre, andito na, nakalabas na. Brushin mo na yan paikot. Ito yung bore brush. Tirahin naman natin siya mula dito sa ano. Alam mo, malamig yan ha. Pero naka-t-shirt lang ako. Kasi pag nag-long sleeves ako, didikit sa akin yung amoy ng gas eh. Bale, Thanksgiving ngayon, nagluto na ako ng leche plan bago ako naglinis. Sabi ko baka ma-contaminate yung pagkain. Mamaya mga alas 3, alas 4, magluluto ako ng pansit. Sabi niya, Thanksgiving, ganyan, yan. Actually, may handa na kami na na American Thanksgiving. May turkey, yan nga, in-order ko kahapon. Pinik up ko kahapon. Kaso may nag-invite nga sa amin yung kaibigan namin, yung may-ari nito. So, meron na rin siguro silang turkey and everything. Nag-request lang na ako, magdala daw kami ng dessert, tsaka pansit. By the way, dito sa Amerika, pagka nalaman mo yung culture dito, yung kalakaran, pagka may kainan or handaan, at may dala ka, hindi ka pwedeng dala mo lang sarili mo. Tapos tapos naman usually ang daming uwi, ang daming to go eh. No, so yun, magdala ka kahit kung wala kang time bumili, bili ka ng pie o bumili ka ng chicken. Ito naman, receiver. Yung receiver niya, napaka-rare na mag-cause ng malfunction ng dumi. Usually talaga pag nadumihan yung feed ramp, no? Yan ang nagko-cause ng malfunction. Tsaka dito, pag nag-gum up yun sa firing pin mo, yung low mechanism yan. Pag hindi na makagalaw yung firing pin. Pero dito, it's rare na dudumi to. Pero syempre, lilinisin na rin natin. Pakita natin yung before and after. Ayan, dumi.
Okay. So, itong video na to para sa mga new gun owners and old gun owners, no? Sa pagka old gun owners, may kanya-kanya tayong style ng paglilinis. Sorry, hindi ko napakita sa hindi ko na sabi na na-clear na yung barrel, pero 'di ba inopen ko yung inopen ko naman yung action, 'di ba? Yun, by the way, yun pala pinaka-importante una yung gagawin. Sorry, hindi ko na-mention, pero pinakita ko naman. Bago kayo maglilinis, ki-clear nyo muna yung action, lalong-lalo na yung mga Glock tawag dito, Glock clones, Glock and Glock clones. Bakit? Kasi 'di ba, Glock and Glock clones, para ma-release mo yung slide at saka frame, kailangan kalabitin mo yung trigger. So kanina 'di ba, nilinis muna natin ng kaya hindi ko na-mention. Nilinis natin ng hindi binabaklas, so nasaksak ko na to sa barrel pinakita ko naman sa inyo, kaya clear na 'yon. Pero just the same, I apologize, hindi ko na-mention. Pero pinakita ko naman sa inyo na clear siya. So ito, gas to ginagamit ko. Ang gas, very corrosive yan sa sa mga rubbery part. Wala namang rubber to plastic and metal. So, andito na rin lang tayo, linisin na rin natin yung katawan. Hindi naman required, pero may makita kasi may mga powder burns May mga carbon. Bali, sinabihan ko pala yung kaibigan ko. Sabi ko, bumili ka ng grip sleeve para mas tumaba yung grip. Kasi baka daw masyadong manipis yung sabi ng mga forums, no? Pero talaga ang suspecha ko dito yung yung rear sight. Dapat palitan yung rear sight or i-black out. I-black out na lang yung rear sight. Tapos ito nga yung grip, dapat mas mataba. I mean, I'm giving Springfield the benefit of the doubt, no? In-expect ko na yan na may mambabash na sasabihin, ay, baka ikaw lang di sanay. Well, ang problema kasi, hindi ka pwede gumawa ng barrel na very unique. Unique in a way na hindi naman nakakatulong, nakakasama. Lalo-lalo na sa accuracy. Okay? Tapos sa magazine, yung iba binabaklas pa, no? Pero ang importante sa akin, itong follower niya. Dapat malinis mo yan. Binabaklas ko yan pagka yung barrel ginamit ko sa competition, tapos dinadrop ko sa sand, sa dumi, sa putik. Kailangan mo talagang baklasin yan. Pero pag nag-range time ka lang naman, regular range time, hindi mo kailangan gawin yun. Yan, punas na tayo. Punas na. Sayang, napadami yung gas ko. Anyway, punas. Ano ba yung mga tinatanong sa akin pag naglilinis ako? Oy, oil daw. Ano recommend ako ng oil? Kahit basta oil. Dati nga gumamit ako canola oil yung pamprito. May kumontra, hindi ako sampalataya dyan. Sabi ko, hindi ko na-expect na sumampalataya ka. Oil is oil. Actually, yung canola oil, mataas ang boiling point yan No? Hindi na ako nag-i-invest sa oil kasi mahal Gamamit lang kayo yung motor oil. Motor oil, nilulubricate nga yan, makina ng sasakyan Barrel pa kaya. Makina ng sasakyan, nilulubricate Okay, ito may dala akong isang patch. Cleaning patch. Tignan natin. Kaya meron akong rod. Wala yung panghawak ko malinis na agad Hindi na kita nyo, hindi na siya gaano madumi. Bakit? Kasi nung ginamitan ko ng gas, umagos na dito yung dumi sa mat ko. Ayan, andyan ang dumi niyan. I-hose lang natin yan mamaya. Okay, so balik na natin to. Ito na naman yung ayaw ni YouTube makita. Ay, nako.
So, malamang sa malamang madedemonetize ni YouTube tong video na to, pero okay lang. So, sana magka-idea kayo paano maglinis ng barel, lalo na sa mga newbies. No? Pag ganyan mo, ibababa mo lang tong lever. Ayan na yan. Malinis na. Malinis na. Pagka generous ka sa solvent, like yung gas, aagos na yung carbon pababa. So, pagka pinunasan mo, halos konti na lang talaga. No? Malinis na yan. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba akong i-mention? Yeah, ganun lang. Hindi naman hindi naman, yung iba, na-intimidate, ultimo paglilinis. Hindi naman siya hindi mo naman kailangan ng kurso pa para lang maglinis na naman. Baka mamaya, isa na namang requirement sa Pilipinas yan. Gun safety seminar na, meron pang gun cleaning seminar. Napaka-basic lang. As long as ang importante is, bago kayo maglinis ng baril, i-unload nyo yung baril nyo. No? Palagi kong ginagamit yung example, yung SWAT sa San Pablo, nabaril niya yung kabaro niya, katrabaho niya, na SWAT din. Naglilinis siya ng baril, magkaharap sila, magkaharap. Doon pa lang na-violate mo na yung gun safety rules di ba? May kaharapan tao, wag ka wag mo itatapat yan. Don't point your gun to anything that you don't want to destroy. And ano pa ba? Titignan ko tong Hellcat na to Meron pa pala ako nabasa, no? Lagyan daw ng red dot. Ewan ko lang kung magre-red dot siya. Pero, doon sa nagsasabi, ay, alam nyo, mas mahal pa yan kaysa Glock Well, totoo naman kasi mas marami siyang features. No? May features yung, siya, optical, OSP, optical, nakalimutan ko yung tawag nila. Basta optical ready. Lalagyan ng optics. Tapos yung sights niya, no? Kita nyo. Yung kitang-kita sa dilim. Springfield. Kasi laki lang to ng Taurus GX4 ko Meron pa pala nagko-comment sa mga forums, baka daw yung trigger finger ko masyadong tip lang ang inaano ko kaya kumakaliwa daw. Hindi rin I'm sorry, sabi ko, this is not my first gun, no? But paano niyo papaliwanag sa ibang baril, first shot bullseye, pero dito hindi talaga ako makatama. No? So hula ko talaga tong rear sight or yung design ng barrel. Siguro yung design ng barrel okay na, pwede natin palampasin. Baka yung rear sight na lang. Yung depth. So yun yung sinuggest ko dito sa kaibigan ko. Palitan yung rear sight or i-black out, tapos maglagay ng grip sleeve. Hindi naman ako gumagalaw pagka kumakalabit ako ng trigger Anyway, so yan, share ko lang konting kwentuhan din habang naglilinis ako ng Springfield Hellcat. Don't get me wrong, maganda siya, it's a good gun. It's just that yung accuracy I have to figure out, no? May mga ibang gun owners na nagsasabi na pag nasanay na daw sila, so it's probably the rear sight. Kasi naman U-type na rear sight, letter U. The rest 3-dot sights or blackout sights Pentel pen yan. Anyway guys, so sinama ko lang kayo habang naglilinis ako, ng barel. That's it guys, thanks for watching, bye. And last pala guys, bago nyo i-oil, bago nyo i-store, i-oil nyo. So, sabi ko nga, depende sa oil na kung anong meron kayo. Basta kung saan yung mga metal parts, barrel, chamber, pinaka-importante, tsaka dito sa likod kasi andito yung mga mechanisms. Yun.
Lagyan yung oil, not too much. Wipe it and then store.